Hey, welcome to your Hero Story channel. Ang Mobile Legends Bangbang ay may malawak na lore na umiikot sa mundo ng Land of Dawn. Dito, may iba't ibang harian, lahi at paksyon na naglaban-laban para sa kapangyarihan, justisya o kaligtasan. Ilan sa mga mahalagang factions at storylines ay ang Monyan Empire, isang makapangyarihang kaharian ng liwanag na kumakalaban sa mga pwersa ng kadiliman. Dito nanggaling si Tigreal, Sylvana at Fanny. Sir, what's your command? Ang Abyss ay kaharian ng kadiliman na gustong sakupin ang buong Land of Dawn. Kasama rito si Thamos, Alist at Selena. Ang Celestial Palace, isang makalangit na lugar kung saan galing ang mga makapangyarihang nilalang tulad nila Rafaela, Kaja at Uranus. Ang Necrokeep, isang lugar ng mga undead na bumagsak matapos ang isang trahedya. Kasama rito sina Vexana, Faramis at Leonor. Oriental Fighters, isang grupo ng mga bayani mula sa Eastern Lands tulad ni Wanwan, Zilong at Ling. Eurydice, isang sensyang lungsod kung saan nagmula ang mga technologically advanced heroes tulad ni Layla, Johnson at Lolita. Sa Mobile Legends Bangbang lore, maraming malalakas na bayani. Pero may ilang standout characters na pwedeng ituring na pinakamalakas batay sa kanilang kasaysayan at kapangyarihan. Narito ang ilan sa kanila. Si Yuzong ay isang Black Dragon, isang halimaw na may kakayahang sumipsip ng life force at magkaroon ng anyong dragon. Isa siya sa pinakamapanganib na nilalang sa Land of Dawn. Zask, the Swarm Lord. Isa siyang alien overlord na may kakayahang kontrolin ang mga insekto at sirain ang buong mundo gamit ang kanyang advanced na teknolohiya. Kaja, the Nazar King. Isang celestial being mula sa Celestial Palace. Siya ay may kakayahang magparusa sa masasama gamit ang kanyang divine chains. Gord, the Arcane Master. Isa sa pinakamagagaling na arcane magician sa Land of Dawn. Siya ang may pinakamalakas na magical energy na kayang durugin ang kahit sinong sumalunga sa kanya. Si Argus ay isang fallen angel na may kasinayang sumipsip ng buhay mula sa kanyang kalaban. Sa lore, kung pag-uusapan ang pinakamalakas, mukhang si Yuzong o Zask ang may pinakamalakas na banta sa buong mundo ng Land of Dawn. Pero, depende ito sa sitwasyon. Kung pinakamalakas lang, si Lunox ay isa sa pinakamakapangyarihang bayani sa Mobile Legends Bangbang lore dahil siya ang nagtataglay ng kapangyarihan ng parehong Chaos at Order. Bakit siya ang pinakamalakas? Tagapangalaga ng balansa si Lunox, ang nag-iisang nilalang sa Land of Dawn na kayang gamitin at balansehin ang dalawang pinakamalakas na cosmic forces. Ang Chaos Energy, kapangyarihan ng kaguluhan na kayang sirain ang lahat. At ang isa ay ang Order Energy, kapangyarihan ng liwanag na kayang kontrolin at ibalik ang kaayusan. Hindi siya matatalo dahil sa kanyang kakayahang i-absorb at i-neutralize ang parehong enerhiya. Hindi siya maaring masira ng pure darkness o pure light. Napikilin niya ang apocalypse. Ayon sa lore, muntik nang mawasak ang mundo ng Land of Dawn nang lumakas ang chaos at order. Pero dahil sa sakripisyo ni Lunox, nagawa niyang isil ang kapangyarihang ito sa kanyang katawan at panatilihing balanse ng mundo. Transcendent being, hindi na siya isang ordinaryong tao o celestial being. Para siyang cosmic entity na lumalampas sa limit ng kahit sinong hero sa MLB universe. Kung siya ang pinakamalakas, bakit hindi niya tinatapos ang laban? Dahil ang layunin niya ay panatilihing ang balanse. Hindi siya basta-basta nakikialam sa laban ng Monyan at Abyss.
Kung may isang panig na magiging sobrang dominante, maaring kumilos siya para ibalik ang balanse. Sa MLB lore, maaring si Lunox ang pinakamalakas dahil hawak niya ang dalawang pinakamakapangyarihang cosmic forces. Pero dahil sa kanyang nature bilang guardian ng balance, hindi siya tulad ng ibang malalakas na bayani na may ambisyong sakupin ang mundo o pumatay ng kalaban. Gawa natin ng connection si Lunox sa iilang malalakas na heroes sa MLB lore. Si Yuzong ang Black Dragon na nagnanais ng chaos. Si Yuzong ay isang ancient dragon na nagising matapos niyang masipsip ang Black Dragon Essence. Gusto niyang sakupin ang buong Land of Dawn at gamitin ang chaos energy para maging pinakamalakas na nilalang. Dahil si Lunox ang may kakayahang balansehin ang chaos at order, siya ang pinakamalaking hadlang sa mga plano ni Yuzong. Kung walang balanse, pwedeng manaig ang chaos. At ito ang gusto ni Yuzong. Si Gord, ang arcane master na hindi kayang mapanatili ang balanse. Si Gord ay isang henyo sa arcane magic. Pero, minsan niyang sinubukan ang eksperimento gamit ang chaos at order energy. Hindi niya ito nakontrol, kaya inabandonan niya ang kanyang pananaliksik. Malamang na si Lunox ang dahilan kung bakit hindi niya nagawang balansehin ang dalawang energies dahil siya lang ang may kakayahang gawin ito. Si Kaja, ang banal na mandirigma mula sa Celestial Palace. Ang mga celestial beings tulad ni Kaja ay sumusunod sa mga utos ng Celestial Palace na sumasamba sa order energy. Kung sakaling makita nila si Lunox bilang isang threat, dahil sa kanyang chaos side, maaring may tensyon sa pagitan nila. Si Alice, ang Blood Queen ng Abyss. Si Alice ay isang demonyong reyna mula sa Abyss na gustong palaganapin ang pure chaos. Natural na kalaban siya ni Lunox dahil kung mawala ang order, maghahari ang Abyss. At kung may isang hero na talagang gustong alisin ni Lunox sa Land of Dawn, malamang si Alice yun. Ano ang ibig sabihin nito? Si Lunox ay parang final guardian ng balanse ng MLBB universe. Kung mawala siya, maaring sumobra ang chaos o sumobra ang order. Hindi siya isang typical na mandirigma, hindi siya lumalaban para sa isang kaharian, kundi para sa buong mundo. Kaya kung may malaking digmaan sa Land of Dawn, malamang na si Lunox ang magiging ultimate deciding factor sa kung sino ang magwawagi. Kung hahanapan natin ng potential rivals si Lunox, narito ang ilan sa maaring lumaban sa kanya. Si Yuzong, ang Black Dragon ng Chaos, ang pinakamalapit o isa sa pinakamalapit na karibal ni Lunox dahil siya ay isang Asian dragon na gustong sirain ang balanse ng Land of Dawn. Gusto niyang gamitin ng pure chaos energy para palakasin ang sarili at gawing superior race ang mga dragon. Malakas siya dahil may kakayahan siyang mag-transform bilang Black Dragon, isang cosmic level na nilalang na kayang magdulot ng matinding pagkawasak. Kung hindi mababantayan ni Lunox ang balanse, maaaring matalo siya ni Yuzong dahil sa raw power ng chaos. Si Zazk, ang Swarm Lord mula sa ibang mundo. Isang alien overload na may advanced na teknolohiya at kakayahang sumakop ng mga planeta. Hindi siya nakadepende sa chaos o order, kaya maaring hindi siya maapektuhan ng kapangyarihan ni Lunox. May kakayahan siyang mag-summon ng Nightmaric Spawn na maaring dumami at pahirapan si Lunox sa laban. Dahil wala siyang natural na connection sa cosmic forces ng Land of Dawn, mahirap siyang talunin gamit ang kapangyarihan ni Lunox. Si Gusion, kung meron siyang Heart of Anima, actually normal na assassin lang si Gusion sa base story. Pero kung bibigyan siya ng Monion Empire ng Order Energy, baka magkaroon siya ng power na kayang tapatan si Lunox.
Siya ay isang napakabilis na warrior na gumagamit ng light magic. Kaya pwede niyang guluhin si Lunox bago siya makapag-cast ng malakas na spells. Pero sa raw cosmic power, malayo pa rin siya kay Lunox. Kailangan niyang magkaroon ng divine enhancement para maging tunay na kalaban or matapatan si Lunox. Sa MLBB lore, kung makuha ni Lunox ang Heart of Anima, siya ay magiging isang ganap na cosmic entity na may walang limitasyong kapangyarihan. Ang Anima ay ang ultimate balance ng order at chaos, at ito ang susi upang tuluyang mapanatili o masira ang harmony sa mundo ng MLBB. Kung makuha ito ni Lunox, maaring maging pinakamalakas na nilalang sa buong MLBB universe, higit pa sa mga malalakas na heroes tulad ni Yuzong, Valentina at Kaja. Magkakaroon ng kompletong kontrol sa order at chaos na posibleng makapagbura ng buong realidad kung gugustuhin ni Lunox. At lumampas sa pagiging tao o celestial being at maging isang primordial force katulad ng mga cosmic entities sa ibang myths. Sa ganitong estado, halos walang sinumang hero sa lore ang makakatapat kay Lunox na may Heart of Anima. At kung gusto nyo ng mga ganitong kwento, mag-comment lang kayo kung sinong gusto nyong heroes ang pwede natin gawa ng bagong kwento. Bye-bye!